Kung kino-confirm ni Maharlika na talagang totoo yung pulburon video, napag-isip-isip ko parang ang laki ng problema natin. Ito ang Wow Trending. Naging usap-usapan ngayon sa social media kung sino nga ba ang nagbigay kay Maharlika ng pulburon video di umano ni Presidente Bongbong Marcos. Ito ay matapos na sabihin ni Maharlika sa kanyang vlog na confirm, totoo ang pulburon video at napanood pa nga daw niya ang video. Hindi kaya si former President Rodrigo Roa Duterte ang nagbigay sa kanya ng video, matapos kasi nasabihin ni Tatay Digong na meron tayong adik na presidente, bangag noon at bangag pa din ngayon sa rally naman ng Kingdom of Jesus Christ laban kasama ang bayan. Sinabi ni Sandra Cam na darating at dadating, lalabas ang video ng isang taong mataas ng pulburon. Napanood din kaya ni Sandra Cam ang video ng pulburon na sinasabi ni Maharlika, o di kaya isa si Sandra Cam sa may hawak ng video? Pero sino kaya ang nagbigay ng video kay Madam Maharlika? Hindi kaya si Tatay Digong o si Sandra Cam? Meron ding mga netizen na nagsabi na ang nagbigay ng video ng pulburon kay Maharlika ay si Attorney Vic Rodriguez. Basahin natin ang komento ng mga netizen. I can't imagine kung ilan ang may hawak ng video na ito. Baka naka-back up na ito sa cloud, Google Drive at Dark Web. Lalabas at lalabas yan. Ang nagbigay ng pulburon video kay Maharlika, ang hinala ko ay si Attorney Vic Rodriguez. Dapat ilabas nyo na ang pulburon video, baka maunahan kayo ng martial law declaration ni Kuting, magsisisi kayo, patumpik-tumpik pa kayo, itodo nyo na before it's too late. I think yung ibinigay ni Glenn Chong ay tungkol sa Smartmatic issue. Yung video, I think ay si Sandra Cam ang nagbigay dahil nabanggit niya sa Kingdom of Jesus Christ rally na napanood niya ang video. Lalabas man o hindi ang pulburon video na yan, makapal ang face nila, so I don't think nabababa sila sa pwesto. Dapat sinurpresa ni Miss Maharlika ang taong bayan, at dahil nasabi na yan, sigurado may defend mechanism na yan sila. Yung latest na vlog niya, sinasabi niya na yung pulburon video daw napanood niya. Kino-confirm niya totoo daw. So, but that is something. Kung kino-confirm ni Maharlika na talagang totoo yung pulburon video, napag-isip-isip ko parang ang laki ng problema natin Ang laki ng problema natin. Biglang nako, paano ba to sitwasyon natin? Kaya nga, I will spend tong bakasyon na to, na dasalan ko talaga kung anong dapat gawin. Kasi hindi biro-biro. And initially, ang iniisip ko, April 9, na yung dadating na April 9, magsalita na ako talaga na tama na. Yon. And kung sino naniniwala sa akin, magsalita rin kayo. Ikalat ninyo, magsalita tayo. Araw ng kagitingan yung April 9 Kaya kung pwede, kung sa tingin nyo at naniniwala kayo na meron tayong pwedeng gawin as a people, na tahakin natin doon lang tayo sa tama, tahakin natin yung ating destiny as a people, kaya natin yan na itigil lahat ng ito. Itigil natin lahat ng kalokohan na nangyayari, lahat ng kabalbalan na nangyayari sa paligid natin. Droga, pagnanakaw, abusadong mga politiko. Yan. So, ang operating dyan is yung death penalty. Problema, death penalty, hindi mapapase. Hindi nga mapasa ng mga senator tsaka ng mga congressman. Hindi nga mapasa ni Tatay Digong noon nung he was president. Do you know they attempted so many times? From the time nung 2004 ba yun, 2006, when tinanggal nung panahon ni GMA ang death penalty,
Yung lethal injection, sa batas yan. Tapos noon, tinanggal. And up to the present, there were 38 times o attempts, if I recall right, na ibinabalik ang death penalty. And mostly ng mga attempt nandun sa panahon ni Tatay Digong. Pero fail eh. Hindi napasa. Bakit? Kasi nga, kung may death penalty at nakasama doon ang korupsyon, hindi talaga mapapasa. Kasi hanggat nandyan yung congressman at yung mga senator na nagnanakaw sa bansa natin, sa kabangbayan, via Resolution 10, hindi mapapasa yung death penalty. Dead mga So, wala. Sana tayo ngayon pupunta. Kaya nga nandoon yung idea ng iba, ng maraming nagagandaan doon sa idea at nagigising doon sa idea. Kung wala kaming mapupurbecho sa Senado at saka sa Congress, walang gawin kung hindi PI, tsa-tsa na yan na palpak, na peke, tapos nun ginagastos niyo yung pera ng taong bayan, panay ayuda, hindi naman pera yan. Pera namin yan, ginagawa yung tamad yung mga kababayan namin, o kababayan natin, ginagawa yung tamad Dapat tigil na yung ayuda. Yun yung isang gusto ng taong bayan. Tigil yung ayuda. Imbis na ayuda na magre-result sa katamaran, ang gusto nating ayuda, yung gusto nating tamang term, yung livelihood focused, project-based na results-oriented, production-oriented na tulong sa mga kababayan natin. Imbis na dole out na 5,000 kada buwan, mga hayop kayo, di nyo naman pera yan Tapos nun tatandaan kayo nitong mga Pilipino na to at iboboto kayo. Isang salita lang ng mga kapitan, iboboto dahil sa may utang na loob. Mali, gusto ng taong bayan, tanggalin yan. Hanggat nandyan yung Senado at Congress na nakikinabang dyan sa mga ayuda na yan, kasi later on sa eleksyon, matatamo nila yung botong gusto nila. And then that will propel them further in power. And then later on, kung nakatapos sila ng term nila, graduate na. Yung asawa naman. And then yung anak. Kaya nga, it has to end. It has to end. Somehow. Kaya nga, pagdasalan nyo kung paano. Ako dinadasal ko talaga kung paano. So, you talk about it. Kung meron kayong mga gathering sa mga outing, pag-usapan ninyo, walang masamang pag-usapan nyo yung politics, you have to talk about it. Kasi pagka hindi nyo pag-uusapan, lilipas yung panahon, and then later on, biktima kayo. Mabibiktima kayo. Either ng droga, or yung pera ninyo, ninanakaw, o nung krimen, papasukin yung bahay ninyo, kasi yung failure lahat. Kundi kayo, mga abusado na mga men in uniform, bulok And kunyari, meron kayong involvement sa LGU o kaya sa mga agencies of government, corrupted, babalik sa inyo. Yung hindi ninyo pagtayo at ideklarang, teka muna, mali talaga kayo mali talaga. We have to stop it. As a concerned Filipino, as a concerned citizen, it has to stop. Ang nag-iisang Pilipino, babatuhin ko na nga to. Ang nag-iisang Pilipino, walang mangyayari. Pero ang damay-damay na Pilipino, nagiging solid, mahirap baliin. One stick cannot do it. Pero so many sticks put together, na parang walis ba, hindi mo mabasta-basta. Pero yung isang ting-ting ng coconut, no? Ang dali-daling baliin. Subukan mong pagsama-samahin yung 100 lang kaya. Hindi mo na mabali. Kung 1,000,000, mahirap na. That's why, April 9 has to be that date na we say something, we state something. Napakalaking message no na April 9, araw ng kagitingan, na sabihin ninyo, kayo mismo sa platform ninyo, social media, Facebook, Twitter, TikTok, Reels,
FB Reel o kaya sa mga YouTube channel nyo o kaya kahit saan, o kahit sa text, sabihin nyo na I am celebrating yung araw ng kagitingan na by standing up and saying I want corruption to end. Yes to death penalty. Mga ganun ba? No to chacha. It has to stop. No? And then yung balik ang SMNI. Tigil yung kay Pastor Kibuloy na yan, kay Bantag na yan. Iano na lang sa kaso. Tigil yung mga Senate investigation na yan na wala nangyayari. Pati yung sa PCSO na yan, wala naman nangyayari din. So, we have to form up. I'll try to write it down and then say it na after nitong Holy Week. Dadasalan ko lang kung ano yung gusto kong sabihin at baka sakali naman mag-guide ako. Kung ano yung gising ko sa Easter Sunday, baka yun yung masabi ko. Gusto ko, pagkagising ko, masama talaga, gusto ko isara Senado, pasasara yung Senado. Huwag silang mayabang. Ang yabang yayabangan ako sa Senado. Kahit sabihin yung mayabang ako, mas nayayabangan ako sa inyo, Senado. Kung mag-aasta kayo, akala nyo kung sino kayo. No? Yabang yung Senado. Sinusweldohan lang kayo ng taong bayan, tandaan nyo yun. Presidente ng Pilipinas, sinusweldohan lang kayo ng taong bayan. Yung kinakain ninyo, yung pambiyahin ninyo galing sa taong bayan. Kaya, huwag kayong umasta na akala ninyo yung taong bayan ay kayang-kaya nyong isnabin at kaya-kaya ninyong tirisin. No? Sabi ko nga, mag-declare kayo martial law, kami magde-declare ng martial law, sasamain kayo talaga sa amin. No? Mga taong bayan, huwag kayo natatakot sa martial law. Kasi, tsaka huwag kayong gagamit ng term, no? Anyone, kay vlogger kayo o kaya kung sa media kayo o yung kahit sinong tao, kahit sinong Pilipino, wag niyo sasabihin, silent martial law na Because it only shows the fear inside you. Huwag niyo gamitin silent martial law na nga Because yung nakaraan natin, alam ninyo, yung martial law noon, ang laking takot ng tao. Ako natakot ako noon, nung binata pa, hindi pa, bata-bata pa ako noon, nasa college pa lang ako, high school Pagka martial, takot mo Takot kang hulihin ka So, wag niyong Wag niyong i-transmit in the open, in public, yung takot ninyo. Silent martial law na. No, you use the term, abuse of power. Yun yung totoo They are abusing power. Arrogance. Di ba? Injustice. All these keywords na nagsasabi, sandali lang Sorry na sa mga aso. Talagang Yung all these keywords na nagsasabi, nagde-describe what this government is and what these people in government are. Na abusado bangag yun. Nagdodroga. Pero yung injustice, sasabihin nyo, creeping martial law, yung ginagawa creeping martial law, yung pagsara sa SMNI, hindi, that is illegal. Walang due process. Yun, you use the right terms, hindi yung, sasabihin yung silent martial law, parang pinapakita kasi subliminally Yun ang pananaw ko, sorry pero yun ang pananaw ko, pag sinabing creeping martial law, silent martial law, parang lumabas yung fear ninyo Lumalabas yung fear. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, pinalalakas ko yung loob nyo. Mag-declare sila ng martial law, makakakita sila, first time in the history of the Republic, tayo, taong bayan, ang magde-declare ng martial law. Gusto nyo samain kayo, mag-declare kayo ng martial law. Talaga, ako mismo, i-undeclare ko yan Pagka nag-declare ang presidente ng Pilipinas ng martial law, nag-declare si BBM ng martial law, magde-declare tayo na null and void yan, at may kaduktong yon. BBM, you are fired. Ganon, you are fired. Mga ayop kayo. Naggamitan nyo kami ng tatakutin nyo kami. Gago. Hindi nyo kami matatakot. Ito yung konstitusyon, ito kami, Ayan, Ito ka lang. Binoto ka lang namin.
Kaya nga kung nakikinig kayo dun sa sa previous vlogs, mga kababayan, ang ano diyan, huwag kayong matatakot. Tayo ang masusunod. The Philippines is there because meron tinatawag na Filipino people. 117 million of us now. 117 million. Huwag kayong natatakot sa armed forces. Kakampi ang armed forces tsaka ang PNP. They are there to serve you, serve me, serve everyone, serve all of us, serve the Filipino people. Ano ba yung mga motto? To serve and protect. Yung PNP, sino pinoprotektahan nila? Sarili nila? To serve and protect the Filipino people. Pati ba tatakot sa pulis? Kakampi ninyo ang pulis. Masyado kasing mga conspiracy theory, ang dami kasing mga ek-ek na kwento. Naniniwala ngayon ng taong bayan sa sarili nating kadramahan, mga kakwento-kwento na mga abusadong pulis. Hindi, meron ng abusado, oo, pero hindi lahat. Yung hanapin ninyo yung mga kakampi, nandyan lang sila. At saka ganun din ang armed forces. Nandyan yung armed forces to defend the republic. Sino ba republic? Tayo. Ba't nila i-defend yung tulay? Ba't nila i-defend yung mga building? Defend nila taong bayan. Kaya nga nandyan yung armed forces saka PNP for us. For us. No? Kaya huwag kayong matatakot. Now, that's why I hope, message ko sa inyo, this Lenten season, this Holy Week, total mahaba yung bakasyon, kahit mga 5 minuto, 10 minuto, pag-usapan ninyo o kaya you ponder upon it, no? Ano ba ang nangyayari sa bansa natin? Okay. May kwento na si BBM nagdro-droga, tapos noon, abusado itong mga senator, may resolution 10, senator, congressman, resolution 10, dinededma nila, may issue doon sa PCSO, may issue sa airport, binebenta nila airport, ayoko ibenta yung airport, ayoko. Gusto ko nga, bili natin lahat ng kuryente, tubig na yan eh. Lahat ng ano natin, pag-ari ng taong bayan. Dadating tayo doon. Na kailangan gusto ninyo. Na kailangan gustuhin ninyo. Implement ng armed forces. Implement ng PNP. Implement ng sino man ang nakaupo because you Filipino people, we have to say what we want. As a country, as a nation, as a people. Hindi yung susunod tayo dun sa mga taong gago, mga politiko na nilagay ninyo, nilagay natin, and then sila ngayon ang gumagago sa atin, and tapos susunod tayo, we will be herded towards dun sa gusto nilang mangyari. Mali yun. Parang gago. Kaya nga, we have to